Mula sa Taipei, Taiwan, lumipad ang isang Boeing 747 SP-09, registration N4522V. Destinasyon, Los Angeles, USA. May stopover sa San Francisco. Sakay ang 274 katao, 251 sa pasahero at 23 crew. Walang kakaiba sa simula. Routine flight, stable ang panahon, tahimik ang cabin. Isang normal na araw sa taas ng mundo. Pagkatapos ng ilang oras, umabot ang eroplano sa 41,000 feet. Ito ang cruising altitude. Dito pinaka-efficient ang flight. Sa cockpit, umaasa ang piloto sa autopilot. Isang karaniwang practice sa long-haul flights. Ngunit mga 300 miles northwest ng San Francisco, may nangyaring hindi inaasahan. Ang number 4 engine biglang nawalan ng power. Isang engine flame out. Dahilan, fuel starvation sa mataas na altitude. Sa simula, mukhang manageable. Isang engine lang ang problema. Pero sa eroplano, ang maliit na error pwedeng lumaki sa loob ng ilang segundo. Dito nagsimula ang chain reaction. Hindi agad napansin ng crew ang tunay na nangyayari. Ang autopilot, sinusubukang i-compensate ang pagkawala ng thrust. Ngunit habang ginagawa ito, unti-unting nawawala ang balance ng eroplano. Biglang nag-roll ang eroplano, hindi ito normal. Unti-unti hanggang sa umikot. At sa loob ng ilang segundo, ang Boeing 747 ay halos baligtad sa ere. Mula sa 41,000 feet, bumagsak ang eroplano ng higit sa 30,000 feet sa loob lamang nang wala pang 2 minuto. Ito ay parang free fall. Sa loob ng cabin, nagkagulo ang lahat. Mga pasahero sumisigaw, mga gamit lumilipad, iba nawala ng malay, ang iba nag-akala iyon na ang katapusan. Sa cockpit, nahirapan ng piloto na maunawaan ang nangyayari. Nagkaroon ng tinatawag na spatial disorientation. Nalito ang pakiramdam ng direksyon. Hindi na malinaw kung alin ang taas at alin ang baba. At sa ganitong sitwasyon, isang maling galaw lang pwedeng magtulak sa eroplano sa tuluyang pagbagsak. Habang papalapit sa 9,500 feet, unti-unting nagkaroon ng kontrol ang piloto. Na-restart ang engine at sa wakas, na-level ang eroplano. Sa loob ng ilang segundo, mula sa bingit ng kamatayan, bumalik sila sa kontrol. Matapos ang insidente, nag-divert ang flight sa San Francisco at doon ligtas silang nakapag-landing. Walang namatay, lahat ng 274 na sakay doon nakaligtas. Ngunit may mga nasugatan at lahat may baon na trauma. Sinuri ng National Transportation Safety Board, NTSB, ang insidente. Ang kanilang konklusyon, hindi mechanical failure lang, kundi kombinasyon ng pilot error, poor crew coordination, at over-reliance sa autopilot. Hindi agad na-recognize ang engine failure at ang maling reaksyon ang nagdulot ng pagkawala ng kontrol. Bagamat walang nasawi, ang insidenteng ito ay naging malaking aral sa aviation. Nagbunga ito ng mas mahigpit na pilot training, pagpapabuti ng crew resource management, CRM, at mas malinaw na autopilot monitoring procedures. Ang eroplano mismo nasira, may deformation sa engine mounts, may parts na nawala sa tail section, ngunit ito ay inayos at muling lumipad sa taas ng 41,000 feet. Manipis ang hangin at mas manipis ang pagitan ng buhay at kamatayan. Ang China Airlines Flight 006 ay paalala na kahit sa modernong teknolohiya, ang isang maliit na pagkakamali ay pwedeng magdulot ng malaking kapahamakan. At minsan, ang kaligtasan ay hindi lang dahil sa galing, kundi dahil sa pagkakataon